Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis na naligo si Gael bago tinawagan si Ryan. "Hello, nasaan si Lucy?" Tanong niya agad dito. "Good afternoon din sa'yo. Umalis na si Lucy." "Ano? Kailan pa?" "Umalis siya kaninang umaga. Sinundo siya ng military chopper." Tiningnan niya ang oras. It's 1 p.m. already. He slept that long? Nasaan kaya ito? Tinawagan niya ang numero nito. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niya itong tinawagan. Pero hindi ito sumasagot. Hanggang sa na-off na nito, marahil ang telepono ay hindi siya nito sinasagot. He's confused why she's leave. Akala ba niya mahal siya nito? He loved her too. All this time he did. Napatigil siya na mapagtanto niya na hindi niya sinabi dito. Hindi niya sinabing mahal niya ito. Tinawagan niya ang sekretarya niya para sabihin na i-cancel lahat ng meetings niya. He used the club chopper to go back to the Metro Manila. Marahil nasa bahay ito ng mga magulang nito. Tapos na ang bakasyon nito. Kaya ba parang nagpapaalam ito sa kanya kagabi? Nang makalapag iyon sa helipad ng headquarters nila, ay dumiretso siya sa parking area. Hapon na at baka abutan pa siya ng traffic. Sumakay siya sa BMW X5 niya sa parking area, papuntang bahay ng mga De Salva. It was 2 hours drive dahil na traffic pa siya. Nang makarating sa subdivision ay hindi pa siya pinapasok kaagad ng gwardya. Itinawag pa sa bahay ng mga De Salva kung kilala siya ng mga ito bago siya pinapasok. Nang makarating siya ay tiningnan niya ang malaking bahay nila Lucy. It was not as formidable as he thought. He was hesitant but he pressed on the doorbell. Isang kawaksi ang nagbukas at nagpapasok sa kanya. Sa loob ng bahay ay hindi inaasahan napaka-homey nito. Agad niyang nakita ang mga batang larawan nila Lucy at ni Simon. "Gael, hindi ko inaasahan na darating ka dito." Nilingon niya ang nagsalita. It was the former beauty queen and closest mother. Yumuko siya na bahagya rito. "I'm sorry kung hindi inaasahan ang pagpunta ko dito." "No, okay lang yun. Asawa ka ng anak ko. You will always be welcome." Pinapasok siya nito sa living room at pinaupo doon. "So anong kailangan mo, ba't ka pumunta dito?" Tanong nito. "Hinahanap ko po si Lucy." Kumunot naman ang noo nito. "Pero hindi ba siya galing sa bahay mo?" "Wait, galing ka pa bang Baguio?" "Kailangan ko po siyang makita." "Wala siya dito." Sinundan niya ang pinanggalingan ng boses. Ito ang ama ni Lucy. Her vacation is over. She's off to a very important mission. Napabuntong hininga naman siya. He was late. "Ano bang problema, iho?" "I was trying to call her pero hindi niya po ako sinasagot." Iniwan niya sa akin ang cellphone niya. It was Simon who spoke. Gayon lang niya uli ito nakita pagkatapos ng kasal nila noon. Mas lalo siyang nanghina. Why she's not speaking to him anyway? Bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanya? "Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Maayos naman kayo noong iniwan ko kayo sabi ng ama naman nito. Oras na para maging malinis siya. Bahala na. Kailangan niyang sabihin sa kanila ang totoo. Tumikim naman siya bago nagsalita. "It's a long story. We're a long story. Simula po nang dumating siya sa club, ay nagkaroon po kami ng agreement na magkakaroon po kami ng annulment. Mas tama yata pong sabihin na I forced her." Napansin niya ang pag-iba ng aura ng mukha ng ama ni Lucy.
Tama lang naman iyon. Sa una, gusto ko talaga makipaghiwalay sa kanya. I wanted to marry someone else. Pero habang nagtatagal kami magkasama, doon ko na-realize kung ano ang mawawala sa akin once na maging annulled ang kasal namin. Our marriage was finally nullified the other day. I broke it off with my girlfriend. Mahirap mang paniwalaan pero mahal ko po ang anak ninyo. I will work hard to have her again. I'm so sorry kung nasaktan ko po si Lucy. Hinilas siya nito patayo na matandang disalva at sinuntok siya. Halos mawalan siya ng ulirat nang bumagsak siya sa sahig. That felt good, sabi nito. I'm sorry. I deserve your anger. Kaya ako nandito para humingi ng tawad. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi. Kulang pa iyan sa lahat ng sakit na naidulot mo sa anak ko. Isang sorry lang ang naibulong niya rito. Alam mo kung anong pumipigil sa akin para patayin ka dito, binata? Nakatingin lang siya kay Marcos na naghihintay na sabihin ito ang gusto niyang sabihin. Dahil naniniwala ako nagsasabi ka ng totoo. At nakita ko kung paano mo ka gustong protektahan si Lucy. At higit sa lahat, napasaya mo ang anak ko. Alam mo ba kung gaano katagal kong inintay na makita ang anak kong maging ganoon kasaya ulit? Natawa ito na mapakla. Tama nga na kung sino man nagwasak sa puso mo, ay siya ring bubuo sa'yo. Mahal ka ng anak ko. I know. At mahal ko rin po siya. It's late, I know. Pero narealize ko ang mga pagkakamali ko. She's everything I wanted. I feel for her. I didn't want to lose her. I found my home in her, sir. Hindi ko alam kung paano ninyo ako mapapatawad. Kung kailangan niyo akong pahirapan, tatanggapin ko. Hindi namin desisyon ang gagawin, Gael. Tinulungan siya nitong tumayo ng ina ni Lucy. Mahal ka ng anak namin, Gael. Matatanda na kayo. Of all the lessons we learned from the past, one things we know now is not to control our children's life. Masama pa rin ang loob ko sa'yo pero kung posigido kang itama ang lahat, sino ba kami para pigilan ka? We were given a chance to correct our mistakes with Lucy. Kung may makakapagpasaya sa anak namin at ikaw yun, hindi ko malang siya mahahawakan. Umiling naman ang ama nito. They usually call, not the other way around. You can stay a few days in case she call. There's no guarantee. Ganito sila kadalasan. They go to a mission for months without calls. Bumuntong hininga siya. He missed her already. Babalik lang ako kung sakaling tumawag siya. Umiling naman ang ama nito. You can stay. Wala na siya nagawa kung hindi ang pumayag. Kung makakausap niya si Lucy ay sasabihin niya rito ang lahat-lahat. Habang tinitingnan niya ang mga litrato nito ay mas hinahanap-hanap niya ang presensya nito. She looked good in her uniform. Even with the short-cut hair. She was so beautiful. Gusto kitang patayin dahil sa pananakit mo kay Lucy. Alam mo yun? Nilingon niya si Simon na nasa gilid niya. He was looking at his sister's pictures as well. Naiintindihan ko. Pero tulad nga ng sabi ni Dad and Mom, my sisters also deserves to be happy. At ikaw ang makakapagbigay niyon. It might be late for you to realize your feelings, but the important things is you were able to realize things. Dapat na-realize ko ng mas maaga. Bakit hindi mo siya minahal noon? Tanong naman ni Simon. Nangyari na. Pero mahal ko lang talaga noon ang kalayaan ko. Iniisip ko na ninakaw niya sa akin ang aking kalayaan. Hindi ko alam kung paano man lang ako makakabawi sa kanya.
Marami pang mangyayari sa hinaharap, Gael. Alam ko. Sana huwag kang mapagod na antayin siya. Kinuha nito ang isang litrato ng kapatid. Alam mo ba, palagi ako natatakot kapag may misyon siyang ganito. Natatakot ako na baka hindi na siya bumalik. Tinapik niya ang balikat nito. She's a good soldier. You know she is. Tulad mo, ayokong mawala siya. As they look at her pictures, mas namimiss niya ito. Yung mga ngiti nito na laging nakahanda para sa kanya. He would give anything to see her again. Ilang linggo ang lumipas, ngunit walang tawag mula kay Lucy. Pinauwi na muna siya ng mga magulang nito at sasabihan na lang siya kung tumawag ito. Maswerte pa rin naman siya na binigyan siya ng pamilya nito ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung gaano katagal siya nag-antay bago nakatanggap ng tawag na galing kay Simon. At hindi iyon ang balita na inaasahan niya na malaman. Katatapos lang ng meeting ni Gael at ng kanyang team, handa na silang ilabas ang larong nakatrabaho niya kay Lucy. Inaasahan niya matutuwa ito na ang larong naisip niya ay matutupad na ngayon. Papunta na siya sa opisina na marinig ang tunog ng cellphone niya. Ito was Simon. Agad siyang nakaramdam ng kaba at saya dahil may balita ito kay Lucy. Simon, sabi niya na masagot ang tawag nito. Gael, napatigil siya sa paglalakad ng mahimigan ang hindi magandang tono sa boses nito. He sounds distressed. Tila ba galing ito sa pag-iyak. Gael, si Lucy. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Simon, what about Lucy? Pumunta ka dito, Gael. Pumunta ka na lang dito. Humihikbi na wika nito. Mabilis niyang kinuha ang susi at pinasibad ang sasakyan papunta sa bahay ng mga De Salva. Sa labas pa lamang ng bahay ay naririnig na niya ang kagulhol ng mami ni Lucy. Ayaw niyang isipin na may nangyari kay Lucy. Naabutan niya sa living room ang mag-anak. Nasaan ang anak ko, Marcos? Ipahanap mo! Ipahanap mo ang anak ko! Nang mapansin siya ni Simon ay nilapitan siya nito. Natigilan siya nang yakapin siya nito. Wala na siya, Gael. Wala na siya. Sino? Sino ang nawala, Simon? Lumayo ng bahagya sa kanya si Simon. Si Lucy ang naging pinuno sa isang misyon. Isa siya sa nakasama nang sumabog ang bomba. Parang nabingi siya. Parang nawala lahat ng nakapaligid sa kanya. Parang nanlambot siya bigla. Napahawak siya sa malapit na mesa. Hindi, bulong niya. Pumikit siya. Biglang sumulpot sa isip niya ang nakangiting mukha ni Lucy. Nararamdaman niyang umiinit ang mga mata niya. No, kami rin. Hindi makapaniwala na ito ang inaabot nito. Inabot nito sa kanya ang tablet. It was a breaking news segment. Kahapon ay nakipagbakbakan ang mga sundalo laban sa mga human trafficker na si Eduardo Macasino. Nailigtas ng grupo ang mga halos 500 kabataan mula sa sindikatong grupo. Napag-alaman na isang sundalo ang nasawi sa nasabing bakbakan. Hindi niya makontrol ang sakit at galit na kanyang nararamdaman. Ang magagawa na lang niya ay ang suntukin ang pader na malapit sa kanya. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Nasa balkoni sila ngayon at nag-uusap sila ng ama ni Lucy. His wife has calmed down now at nagpapahinga na ito. Sinamahan naman ni Simon ang ina nito. Walang katapusan ang mga tawag. Ayoko nang sagutin ang mga ito. Sabi nito at tumawa ng pagak. I don't know what to feel. Hindi na bago ang mga sundalo na namamatay sa bakbakan. Pero ang anak ko, umiiling-iling ito at nakita niya ang pasimple nitong pinunasan ang luha nito.
Ang anak ko. Nawala na ang anak ko. I don't know what to feel to. Hindi pa po siya nagsisinging sa akin. Sabi nila, ang pinakamasakit sa magulang ay ang ilibing ang anak. Ni hindi ko malang siya mahahawakan ulit. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Napailing naman ito. She commanded the team to drop the bomb to maximize the impact at maraming mamatay na mga kalaban. May guess as, nasa ground zero siya, kaya iyong impact, malakas na maaaring maitapon siya ng malakas. Walang sino man ang pwedeng mag-survive. Iyon na lang ang pampaliubag ko, na hindi na nahirapan ang anak ko. Bumuga ito ng hangin. Don't have to be sorry. Me and my wife lost a daughter. Simon lost his sister. And you lost the love of your life. Masakit, Gael, at mas magiging masakit pa sa mga darating na araw. Tumango siya. Tulala siya. Kanina pa nagre-ring ang telepon niya but he doesn't give a damn. Magdaraos kami ng simpleng seremonya para kay Lucy bukas. Gusto mo kung nandun ka habang hinahatid namin siya? Tumango lang ulit siya. Nang gabing iyon habang ipinaparada niya ang kanyang sasakyan sa kanyang bahay, isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang gabi ay tila mas malamig at mas tahimik. Sa nararamdaman niya sa loob, ang tanging naiisip niya ang sakit. Hinayaan niyang umiyak siya sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya. Umiyak siya ng husto. Nakasuot siya ng all-black ensemble tulad ng ilang tao sa seremonya. Ang ilan ay nakasuot ng puti ngunit ang pamilya ay nakasuot ng itim. May nakita siyang mag-asawang nakasuot ng full military uniform sa kwarto. Pinagtitinginan siya ng mga tao marahil ay nagtataka kung sino siya. Si Marcos ang nasa pudyong. Pagkatapos magsalita ng mga kaibigan ni Lucy, nakikinig lang sila. Hindi pa rin mapakali ang ina ni Lucy. Ang anak ko, like all you know, is a happy woman. She has always been a selfless. Kaya hindi na rin ako nagulat na nakaya niyang isakripisyo ang buhay niya para siya ay isang sundalo, tulad ng ilan sa inyo. Nagkaroon siya ng problema sa paghawak ng pagkawala ng mga kaibigan sa larangan ng digmaan. Nagkaroon siya ng mga bangungot na hindi niya sinasabi kahit kanino. Dinala niya sa sarili ang labis na panghihinayang sa pagkawala ng ilang kaibigan. Kahit na ginawa na niya ang lahat. Nagpatayo siya ng foundation sa sarili niyang pera. At mula sa kanyang inheritance mula sa lolo at lola niya, pinapaaral niya ang lahat ng anak ng mga sundalong kilala niya na nasawi sa laban. Sigurado akong magagalit ang anak ko sa sinabi kong ito ngayon. Pero wala nang saysay na itago pa namin ito. Hindi mapagmalaki ang anak ko. She likes working silently. Nagtitipid siya dahil ilalagay pa daw niya sa foundation ang ibang sweldo niya. Kaya siguro maaga siyang kinuha dahil sobrang bait niya. I'm a proud father. Pinatunayan niya sa lahat ng tao, lalo na sa akin na kaya niyang maging isang sundalo. She didn't need me. All she needed was will to do it. Kaya kong ibigay sa kanya ang mundo. Ngunit pinilit niyang ibigay ang mundo. Isang mapayapang mundo sa mga tao. Ito ang kanyang unang misyon at natapos niya ito ng may maliliwanag na kulay. Kung nandito siya sa amin, sasabihin ko sa kanya, "Anak, mabuti ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Magiging mahusay kang general balang araw. Mas maraming buhay ang ililigtas mo. Gagantipalaan ka niya
ng pinakamahusay na pamilya. Isang mabuting tao at magagandang anak. Alam nyo, ibibigay ko ang lahat para makitang muli ang aking anak. Miss ko na siya. Pilit na pinipigilan ni Marcos ang kanyang mga luha ngunit nabigo siya. Tahimik lang ang karamihan na nakikinig sa kanyang maliliit na hikbi. Makalipas ang ilang malalim na paghinga, napigilan niya ang kanyang sarili. Salamat muli sa pagdalo ninyo. Ang aming pamilya ay nagpapasalamat sa inyong pakikiramay. Kami ay magluluksa sa kanyang pagkawala. Kaya sana ay mabigyan niyo kami ng puwang at katahimikan pagkatapos ng seremonyang ito. Hindi alam ni Gael kung gaano katagal siya nakatingin sa mga litrato ni Lucy. Malalawak ang ngiti nito. Naroroong nakasuot ito ng full uniform. Meron din na casual dress. She looks so beautiful. At mananatili itong ganoon sa isip niya. Nakikita niya tayo. Napatingin siya sa ina ni Lucy. You can take one if you like. May kinuha itong isang litrato. Inilagay nito iyon sa mga kamay niya. Kung ano man ang pinagdaanan ninyo ng anak ko, I'm sure she loves you and you love her too. It was too late for me. I didn't show it enough. I wish I did. Regrets, sabi naman ng mama ni Lucy. Mahirap talaga pag mayroon kang ganyan. Tinapik nito ang balikat niya. She looked better now than a while ago. You're always welcome in our house, iho. Huwag kang mahihiyang dumaan-daan. Salamat po dahil pinapayagan niyo pa po ako. Malungkot itong ngumiti sa kanya at iniwan na siya. Nagpaalam na rin siya kay Marcos bago pumunta sa sasakyan niya. Gael! Nakita niya si Simon. May hawak itong cellphone at papel. Inabot nito iyon sa kanya. Ibinili ni Lucy ito na ibigay ko sa'yo in case na, alam mo na. Sana hindi ko na kailangang ibigay ito sa'yo. Nakatingin lang siya sa mga gamit ni Lucy. Thank you for loving me, sister. Kahit saglit lang, naibalik mo ang pagmamahal niya sa'yo. Matagal nang wala si Simon pero nakasandal pa rin siya sa kanyang sasakyan. Paano siya mag-move on sa ganitong pangyayari? Kung ang nararamdaman niya ay puro panghihinayang.